kinakampihan daw ni Soto ang Kongreso. Pagka ho Chacha ang pinag-usapan. Ay ikaw ay Senador Escudero at yung 11 na senador. Ay di ba kinampihan mo rin? Eto, umiinit na po sa pagitan ng Senate President Escudero at Minority Leader, veteranong Senador Tito Soto. Ito kaugnay pa rin po sa hindi lang impeachment, mukhang aabot ngayon sa charter change. Sa aligang batas na pinag-uusapan, babaguhin na. Mukhang napikon si Escudero sa plano ni Soto at ng minority na isulong na ang pagbabago ng saligang batas. Tingnan niyo itong balitang ito. Sa Escudero at Senate Minority Leader Tito Soto sa usapin ng impeachment. Pinunan ni Escudero, sinabi ni Soto na papabura niya mag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na the Senate is not your playground. Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apela ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Isusulong daw niyang amyendahan ang Article 11 ng Saligang Batas o ang probisyon sa impeachment dahil imposible raw na matugunan ang lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema. Giit pa ni Soto, ang konstitusyon ang kinakampihan niya. Ayun, no? So, kita nyo, parang pikon si Escudero. Parang hindi daw playgrounds, hindi daw yung Senado. Aba, karapatan ni Senador Soto yan kung gusto niya suportahan ang pagbabago ng saligang batas. Pagkalawa yung issue, kinakampihan daw ni Soto ang Kongreso. Pagka ho Chacha ang pinag-usapan. Ay ikaw ay Senador Escudero at yung 11 na senador. Ay di ba kinampihan mo rin ang mga congressman na nagsulong ng impeachment? Kasi pabor kayo doon sa ginawa ng Korte Suprema. Hindi pa nga final ay narkay na nyo yung kaso. Ayan na lumalabas, ano ha? So halatang-halatang ngayon yung style ng leadership nitong si Escudero. Pero wala namang personal, ang issue lang. Kahit sino, kahit ako mismo at ang channel na ito, naniniwala ako na dahil dito sa nangyayaring ito, kailangan na talaga charter change. Ako nga, hindi lang ho amendment ang gusto ko eh. Hanggat maaari, abolish na itong batas na ito. Inaabuso na ho ng maraming sektor eh. Palitan ng bagong saligang batas. Baguhin ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary system o anumang klaseng pagbabago. Ang presidential system masyadong inaabuso ng mga abusado. Ang 1987 Constitution, ang daming butas, ang daming palusot, ang daming technical and legal issue. Dahil kasi nga po ito ay under revolutionary government na minadali ng araw pero hindi po na correct ng tamang panahon para ho makabagabay, makasunod sa pangailangan ng mga Pilipino. Kaya kung mayroong senador katulad ni Soto na panindigan na magkaroon ng Chacha, anong karapatan ni Escudero para pigilan yan? Pare-pares lang sina senador. Masyado, may pagka-diktador na itong si Escudero. Kasi, ang sabi ni Soto, gusto niyang suportahan ang Chacha. Lalo na ho yung issue, may kaugnayan sa impeachment. Para malinaw na hindi nakakagulo sa mga provision ito. O yan ang masama doon, karapatan ni Soto yun. Eh bakit hindi daw playground ang Senado? Para bang, huwag mong gamitin ang Senado. Hindi ito para sa iyo, hindi kami pabor diyan, parang ganoon. Sino si Soto? Sino si Escudero para ganoon? Veteranong senador at may karapatan na magkaroon ng mga proposed bill o proposed Chacha. Ayaw ni Escudero. Masyado ng personal yan. Ayaw mo na matanggal sa posisyon. Ay ako nga, sa totoo lang eh. Gusto ko nang maniwala at mukhang ganoon ang dating eh. Sa panawagan ng taong bayan, abolish Senate. Pero hindi basta-basta ma-abolish yan. Kailangan charter change. Kailangan baguhin ang saligang batas. Kailangan magkaroon ng bagong saligang batas. Kung gusto natin mawala ang Senado, mawala ang mga institusyon ng gobyerno natin, baka umaabuso, baguhin, palitan ang saligang batas. Iyan po ang solusyon. Yung amend lang, pang sarili din yan eh. Pag in-amend mo lang yung bawat provision nito, makikinabang lang din yung mga nakaupo at yung upo. Ang mahalaga na dapat makinabang ay mamamayang Pilipino. Okay? Yung matitino, yung walang political interest, walang agendang mang-agaw o mag-take over sa gobyerno. Yung mamamayang Pilipinong hindi involved sa destabilization. Yung mamamayang Pilipinong may totoong pagmamahal sa Pilipinas at sa ating batas. Yun mo, huwag na natin isama yung ang galaw ay magpabagsak ng gobyerno dahil sa interest na ilang gustong makabalik nang wala sa lugar, sa posisyon. Kung alam nyo kung sino yon, alam na natin din yun. Di ba? So, masyado na akong umiinit sa Senado.
nagiging personal na. Parang ang piling na ho ng ibang mga senador, kanila ang Senado. Sila ang Senado. Hindi po totoo yan. Sila ay mga senador lang. Ang Senado ay pag-aari ng mga Pilipino. Ang Senado ay national office. Ito ay institusyon na dapat pinapangalagaan. Pero dahil dito sa mga nangyayari, lutang at nakikita mo ang mga personal nilang agenda. Baka itong ilang senador ang merong plano for national position sa 2028 na kaalyado ng mga Duterte. Sa kanilang paniniwala na sila yung dapat na susunod na maghahawak ng gobyerno. Baka kaya gano'n. Pero hindi po dapat. Dapat alamin muna natin at panagutin ang mga dapat na managot kung merong paglabag sa ating mga batas. Kaya nga pagdating sa issue ng impeachment, try and decide, not dismissal, not archive. Ang dismissal at archive, hindi yan nagbibigay ng katarungan. Hindi yan nagbibigay ng katotohanan. Yan ay malinaw sa aking opinyon na takipan lang, kampihan lang, politika lang. Pero nasa ang hustisya ng mamamayang Pilipinong naghahanap ng totoo. Nawawala, winawala, pinagtatakpan. Yan ang dating ngayon. Okay? So, dahil nga po sa wala pang final decision ng Supreme Court, bitin tayong lahat. Pero ito po yung dapat nyong huwag kalimutan. Ano man po ang magiging final decision ng Supreme Court ay ating kikilalanin. Pag sinabi ng Supreme Court, final na, sa final decision nila after ng MR, motion for consideration, na sinabing unconstitutional pa rin, tanggapin na natin yun. Pag sinabi ng Supreme Court na sila yung nagkamali, constitutional, na ayon sa batas, ang ginawa ng Kongreso, tanggapin din natin yun. Yan po ang pinakamaganda. Kasi the higher court of the land, ang pinakamataas talaga, wala nang iba. Pero yung mga initial ruling na hindi final, tama yan. May kanya-kanya tayong paniniwala dyan. Pwede nating hindi kilalanin yan, pero irerespeto natin. Pero pag final na, ibig sabihin tapos na yung motion for reconsideration, as in final na, implementation talaga ang kailangan. So, ating tanggapin yan. Matalo o manalo ka, dapat irespeto ang Korte Suprema. Pero ngayon, na hindi pa naman final, aba, may karapatan ang maraming Pilipino o kakaunting Pilipino na magbigay ng sariling interpretation, pagtutol man o pagsuporta sa unang ruling. Kasi hindi pa nga final. Di ba? Kasi ang pinalalabas po ng mga Duterte supporters at ng mga hindi nakakaintindi siguro ng sitwasyon, nagdesisyon na raw, final na yun. Akala ko ba yun? Pambubudol yun. Yung nagsasabing final na yun, tulog yun. Hindi alam ang katotohanan at hindi alam ang rule of law. Kung final yun, hindi natatanggap ng motion for consideration. Hindi mag-i-entertain ng mga petition. Hindi magbibigay ng panahon na pinasasagot si Sara Duterte at yung abogado niya. Kung final. Tsaka hindi talaga final. Initial pa lang. Kaya nga gusto nga ng mga petitioner, magkaroon muna ng oral argument, debate ng mga abogado before yung final ruling ng Korte Suprema. Okay?